Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Na kung napanood niyo yung part 2, pinalitan ko ito ng bagong spark plug. Na after ko nga may lagay yung 4 na bagong spark plug, kung makikita nyo, ipina-final ko na yung higpit gamit niya itong spark plug wrench ko. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong valve cover dito sa cylinder head. Sa paglagay naman nitong valve cover, siguraduhin yung maayos yung pagkakalagay nyo ng bagong gasket. Dapat nakalapat ng maayos yan dito sa valve cover. Tapos, ilihis nyo itong mga wire na nakaharang para hindi kayo mahirapan sa paglagay nitong valve cover. Siyempre naman, siguraduhin nyo na bago kayo maglagay ng mga bolt dito sa valve cover nyo, dapat i-check nyo kung merong naipit na wire. Kung wala naman, pwede mo na ngayon ilagay yung mga bolt dito sa paligid ng valve cover, pati dito sa ibabaw niya, sa gitna. Siyempre, ang magandang diskarte dyan, bago kayo maghigpit ng bolt, ilagay nyo muna lahat ng bolt dito sa valve cover. Ibig kong sabihin, ipakapit nyo muna lahat ng bolt na number 10 sa thread niya na wala muna kayong hihigpitan. At pag nailagay nyo na lahat ng bolt na ipakapit nyo na nga yan sa thread niya, pwede nyo na ngayong higpitan yung bawat bolt dito sa valve cover. Pero wag nyo munang ipafinal yung paghigpit. Kailangan unti-unti lang sa paghigpit mga bossing. Alam nyo kung bakit? Possible hindi lalapat ng maayos yung gasket niya. Kaya dapat sa paghigpit na gagawin nyo, unti-unti lang. Tapos pakiramdaman nyo yung paghigpit nyo ng bolt na kapag medyo matigas na siyang tihitin, tigil ka muna, lipat ka muna sa kabilang bolt. Yun naman ang hihigpitan mo. At pag medyo sumikip na rin yung pagtihit mo ng bolt, lipat ka ulit sa isang bolt hanggang sa makumpleto mo na yung mga bolt na hihigpitan mo dito sa valve cover. Pag dahan-dahan kasi yung paghigpit mo ng mga bolt, siyempre dahan-dahan ding madidiin itong valve cover. Kaya magiging maganda yung pagkakalapat ng gasket. Kasi pag tinodo mo agad yung higpit dito sa isang bolt, pwedeng yung gasket dahil nga sa rubber yan, lolobo. At mahihirapan ka na para ibalanse mo pa yung paghigpit ng mga bolt dito sa valve cover. Hindi katulad pag dahan-dahan mong hinihigpitan yung mga bolt hanggang sa ma-final mo na nga yung higpit niya, makakasigurado ka na pantay nga yung pagkakalapat ng gasket dito sa valve cover. Sa akin kasi mga 3 beses ko lang iikutan yung mga bolt niyan sa paghigpit, okay na eh. At pag okay na, huwag niyo kalimutang ibalik itong harness sa dati niyang position kung saan nga siya naka-bracket. Hindi kasi pwedeng nakalaylay lang itong harness. Dapat ibabalik niyo siya sa dati niyang position. Tapos yung mga plastic clip nitong harness, siguraduhin yung nakalak yan at naipakapit nyo ng maayos dito sa valve cover. Ayan o mga boss, yung chinecheck ko. Pag okay na, bago nyo ilagay itong ignition coil, punasan nyo muna yan. Tsaka nyo ngayon itusok yan dito sa spark plug. Pag lumapat na, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire niya. At yung the rest na 3 ignition coil, ganun din mga bossing, same procedure lang. Punasan nyo muna yung ignition coil bago nyo itusok yan dito sa spark plug. Na pag nailapat nyo naman na itong ignition coil, i-connect nyo na rin yung socket wire niyan. Siyempre, siguraduhin nyo naman na i-connect nyo ng maayos yung socket wire niyan para hindi siya magkaroon ng loose connection. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 10 dito nga sa bawat ignition coil mo. Pakapit mo muna itong bawat bolt dito sa thread niya. Pag kumapit na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final nyo na nga yung higpit ng bawat bolt dito sa ignition coil. Tandaan nyo yung tamang higpit lang, huwag naman sobra-sobra. Tapos, ito namang inlet hose niya, i-connect mo na yan dito sa throttle body. Siguraduhin nyo lang na lumapat ng maayos itong inlet hose dito sa throttle body para wala siyang singaw. Tapos iduktong mo na itong isa pang hose na nakakonect naman yan dito sa cover ng air filter housing. After nyo maiduktong itong hose, pwede nyo na ngayon ilagay yung 2 bolt na number 12 dito sa inlet hose. Tandaan nyo mga boss, kung hindi ko man nababanggit yung ibang parts na tinanggal ko dito sa ibabaw ng valve cover, pakitignan nyo na lang yung kamay ko. Total may video naman yan eh. Ganito kasi yan, pag nagkalas kayo ng valve cover, lahat ng makakaabala para matanggal nyo itong valve cover, kakalasin nyo talaga. Kaya kung hindi ko man nabanggit yung pangalan ng ibang kinalas ko na parts dito sa ibabaw ng valve cover, pakiunawa na lang. Dito naman ako sa map sensor mga bossing, meron siyang 2 screw na tatanggalin kayo. At pag natanggal nyo na yung 2 screw, pwede nyo na ngayon iangat itong map sensor para linisan. Pero bago yun, higpitan ko muna pala yung mga clamp dito sa inlet hose
Baka mamaya, magkalimutan pag-start nitong makina, palyado yan dahil nga sa singaw. Kaya higpitan ko muna itong mga clamp ng inlet hose. 'Pag okay na, balik na ako dito sa map sensor. I-spray nyo lang naman yan mga boss sa paglinis Mahalaga din kasi na malinis itong mass airflow sensor. Minsan kasi kaya yung minor nyo nagluloko dahil din dyan. Kasi nga, isa sa problema ni customer ay yung minor nito. Hindi siya stable. Tapos may lumalabas pa na check engine. Kaya related yan mga bossing. Ganon din itong camshaft sensor mga boss. Importante rin na malinisan yan kasi pinanggagalingan din yan ng check engine at problemang idle. Kita nyo naman, di ba? Ang dumi na nitong camshaft sensor niya, pero nung ma-sprayan ko, kita nyo, makintab na siya, di ba? Nakita nyo naman yung before, di ba? Masyadong marumi. Ngayon, malinis na siya. Kaya ilagay ko na yan. Pero pag nilagay nyo yan, mga bossing, edit itong video, Siyempre, dapat patayuin nyo. Sa paglagay naman itong camshaft sensor, nakita nyo naman, di ba? Dahan-dahan ko yung ipinasok dito sa butas, tapos idiniin. Tsaka ako ngayon inilagay na itong bolt na number 10, tapos gumamit ako ng box wrench sa number 10 at pinainal ko na yung higpit. Tapos yung socket wire niya, i-connect nyo na rin syempre naman. Pag okay na, ito namang map sensor ang ilalagay ko. Ilapat nyo ng maayos yan. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang screw niya. Ipapakapit nyo na rin syempre sa trig niyan, tsaka nyo gamitan ng Phillips screw para mahigpitan. Yung tamang higpit lang tapos yung socket pa rin, i-connect nyo na rin. Di ba? Tapos na, basic. Dito naman tayo ngayon sa pagpalit ng fuel filter. Sa pagpalit ng fuel filter ito mga bossing, nako, napakadali lang. Meron ka lang dyan tatanggalin na 3 nut na number 10. Na pag naaluwagan mo na, gamit yung socket wrench mo na number 10, kamayin mo na para mas mabilis mo matanggal itong 3 nut. At ito namang nasa ibabaw na fuel hose, meron ka dyang ipipress para bumitaw siya dito sa fuel filter. At yung nasa ilalim na fuel hose, ganun din. Meron ka rin dong ipipress, tsaka mo ngayon bunutin na itong filter. Diba? Tanggal na. Dahil sa walang kasamang holder, itong nabili ni customer na fuel filter, tanggalin mo na lang yung lumang fuel filter para magamit mo itong holder niya. Bali, luwagan nyo yung bolt na number 8 dito sa holder para maluwag yung matanggal itong lumang fuel filter. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong bagong fuel filter dito sa holder niya. Di ba? Ganun lang naman. Tapos, pwede mo na ngayon higpitan itong bolt na number 8 para sumikip siya sa paghawak dito sa bagong fuel filter. At ito namang holder ng fuel hose, tatanggalin niyo siya mga bossing. Ayan madali lang naman tanggalin yan. Nakatusok lang yan, kumbaga nakaklip lang. Tsaka nyo ngayon itusok yan dito sa bagong fuel filter para mag-lock na siya. Di ba? Basic na basic lang naman. At dahil sa okay na, pwede na natin ibalik yan. Siyempre, unahin yung ilagay yung fuel hose dito sa ilalim ng fuel filter. Bali, itusok nyo lang itong fuel filter dito sa fuel hose niya kung saan ang maglalak yan mga bossing. Tapos, i-position nyo muna itong fuel filter tsaka nyo ilagay na itong fuel hose sa ibabaw. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong 3 nut na number 10. Ipakapit nyo na yan sa trig niya. After nun, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na yung higpit dito sa bawat nut. Kita nyo naman siguro mga bossing, napakadali lang magpalit ng fuel filter nito. Kumbaga basic na basic. Kaya nga yung karugtong ng dirt mechanic, di ba? Basic tutorial. Dahil sa okay na ito, pa-start ko na itong makina. Yun, umi-start na itong makina. Dito natin ngayon malalaman kung okay yung pagkakalinis ko ng throttle body. Yan kasi yung lumabas na fault code. Siguro ikaw, ang ginawa mo, yung nilinis mo yung throttle nito, nirevolution mo agad. Pagkakabit, oo. Mali. Kaya nagluluko yung mga gawa nyo. Ang dami ganyan gumagawa sila, bigla nagulat sila. Naguwalda na yung idle, taas baga na, kaya mataas ang minor. Kasi, pagka-start, nire-revolution agad nila. Kailan mo nilinis yung throttle? Baka mag-isang taon na siguro yun. Kundi pa nga check engine. Oo, kaya, hindi naman tagal mong tiniis yung problemang ganun. Kaya nagpanik na ako yung nanap na kita Tapos biglang lumalakas yung minor, di ba? Oo, namataas. Dapat talaga, pag i-start mo, ay dalilan ka muna. Patay ang radyo, patay ang airco, patay ang headlight, walang bukas. Walang ito. Start mo lang siya. Tapos 10 minutes to 15 minutes. Kaya mo lang siya kusang bababa yung minor, kita mo, bumaba na siya, di ba? Matiisin ka rin, Isang taon tinis mo yung ganung, hanggang sa nag-check engine na lang. Diba?
Ayon kasi kay customer, pag nag-start daw siya, matagal bago bumaba yung minor. Pero ngayon, sandali na lang, ano? Aircon ko yan. Importante na pag nag-on naman kayo ng aircon, itong idle niya, tataas yan. Pero kaunti lang syempre. Dahil sa function naman yung idle up ng aircon, tapos stable na itong idle niya. Labas muna ako dyan mga boss para makita ko kung magkakaroon ng vibrate ito sa makina. Tunog ba ng makina? Wala pang ano yan. Wala pang, sa tunog lang may ano. Yung tunog? Oo. Tunog Innova eh. Sa akin kasi wala kayong makukuha na yung tatakutin ko kayo. Wala kayong makukuha ng ganun. Pag tinignan ko yung makina, ang gagawin ko, sasabihin na kagad kita kung meron akong makitang mali. Ibig ko sabihin kanina pa sana ako nagsalita kung meron akong narinig na kakaiba sa makina. Basta ang nakikita ko lang, nininervous ka. Oo. Baka magkagastos eh. Natin, may tagas pa. Dito yung malakas na tagas eh, oh. May dulo. Ayan, oh. Doon na doon. Ayan, oh. Lagi. Ayan, oh. Doon ang malakas na tagas eh. So far, sugod ko. Doon lagi may ano tama. Tsaka yung dito, sa ibabaw. Diba? Yung putol lang yung ano eh. Yung nakagasket niya eh, sa spark plug. Diba? Ayan, oh. So para mga boss, okay naman, wala naman siyang leak. Pero mas maganda, i-road test namin ito. Pero bago yon, switch off ko muna itong makina para ma-check ko yung starting. Ayan, naka-off na. Pa-start ko ulit yan. Doon, okay na. Kanina kasi, pag-start, medyo mahaba yung cranking. Nakakatulog ka na yun. Oo, pwede nang gamitin. Hindi na kasi masyadong ginamit ito ni customer mula daw nung mag-check engine. Yan, oh. Baba na ng minor niya, oh. Dati pag yan, start patay natin ha. Start. Dati matagal yan. Ayon kay customer ha. Tapos may mga time pa raw pag nasa biyahe siya, biglang taas itong minor. Tsaka lilitaw yung check engine. Bisa siyang bumaba oh. Aircon. Siyempre tataas yung minor niyan. Kung naka-aircon. Switch off ang aircon. Siyempre bababa yan. Tapos switch off na makina. Iskan na natin. Dahil nga sa nag-check engine nga raw ito. Tingnan natin kung saan galing yung put. Bali yung before na pag-scan ko dito, ang lumabas na fault code, yung throttle body, tsaka yung voltage ng battery. Kaya i-check ko ulit dito sa scanner para malaman ko kung wala na yung fault code na lumabas before. Pero kung nandyan pa rin, pwede namang i-delete yun. Mga na-encounter ko kasi minsan mga bossing pag nag-i-scan ako, minsan kusanang nabubura yung fault code. Minsan naman kailangan mo pa siyang i-delete. Pero pag hindi mo naman talaga naayos yung problema, kahit i-delete mo pa yan, ang lalabas dito sa scanner, fail. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naglabas na siya ng isang fault code na lang. Isa na lang yung fault code. Tingnan natin kung anong... Di ba kanina dalawa? Oo. Isa na lang. Ito lumalabas na lang low battery positive voltage abnormality. Yung battery ko daw kasi palitin eh. Sabi dun sa ano ng Sus naman, kaya naman. Ikaw talagang hilig mo. palitin na yung battery ko. Okay. Palitan Nagtanong mo na na. ako sa ano eh. Ano ko muna, i-erase ko na lang. Sige. Para palitan mo na rin sa susunod, ha? Oo, nagpatingin na ako sa ano yung mga nagtititinda ng battery. Paano mo na? Oo, mababa daw yung health ng battery ko. Palitin. Pambira ka talaga kay Kel. Buro ka. Okay na, clear. Na-complete ko naman eh. Ayun na, okay na. Diba? Pero, hindi porkit na-delete ko rito, lalabas pa rin yun kapag ha? Kasi battery lang naman ang ano niya, ha? Oo, sige. Tingnan natin sa report. Tingnan mo, punta sa report, wala na rin, di ba? Sabi ko nga kay customer, kailangan niya pa rin magpalit ng battery dahil nga sa lalabas pa rin yung fault code na yan kapag pina-scan niya ito. Kaya switch off ko na itong ignition niya, hugutin ko itong susi, tapos pa-start ko na yan. Bilis na mo ba? Bilis na, di ba?
Ayan mga boss, dahil sa okay na ito, syempre napaka-importante na dapat mag-road test kami para malaman namin kung bigla pang tataas itong minor at kung magkakaroon pa ito ng check engine. Actually, bago ko naman simulan itong trabaho, naikwento sa akin ni customer nang papunta nga siya dito sa akin, lumabas yung check engine. Kaya lang, palobat na ako. May charger ka ba? Oh, wala. Naglobot ako, binati mo lang eh. Saan tayo kaliwa? Kaliwa. Maaari mo kung lalabas pa yung problema, Ah. medyo lagyan mo ng kaunting tulin Sige. para matest natin lahat. Mm. Yung transmission mo. Kanina, nag-check engine kanina, di ba? Oo. Malapit ka na sa akin. Oh, dun sa may Petron. Di sa may Petron petrol. na ako. Lapit na. Diretso na tayo. Diretso lang, para baka ano pa eh. Pero yung problema naman nagawa natin eh. Yung baterya lang hindi, tas palitin na pala yan. Ang palitin ng battery. Yung mga ganyan, nabubura yan. Pero bumabalik yan kapag ano, hindi mo pilitan. Yun lang mga boss, nag-shutdown na itong cellphone ko. Kumbaga, low bat. Pero tuloy pa rin kami sa pag-road test habang nag-charge ako. Para malaman ko kung aangat pa bang bigla itong minor niya or mag-check engine pa yan. At ito na mga boss, bumalik na kami. Mahaba rin yung tinakbo namin. At itong cellphone ko, nakargahan na rin yung battery niya kahit papaano. Kaya i-check ko ulit itong pinalitan ko ng valve cover gasket. Yan o, wala na siyang leak. Pero ikutan natin itong valve cover para sigurado tayo na okay na itong pagkakagawa. Dapat talaga wala yung leak, bago na yung gasket eh. At dito naman sa makina, tinanong ulit ako ni customer kung may narinig ba akong kakaibang ingay sa makina. Well, nirotis naman natin, okay naman eh. Wala naman ako narinig na ingay eh. Oo. Di ba? Hindi na rin ano, nalobot lang ako eh. Nabot ako ng lobot eh. Pero okay na, hindi naman na nag-ano, di ba? Hindi na nag-check engine, di ba? Wala na, okay na. Tsaka yung minor nito, okay na siya. Oo, mas parang mas Ah? okay nga ngayon eh. Bumaba na siya, di ba? Oo. Dahil sa okay na ito, ayon kay customer, hindi na biglang tumataas yung minor niya at wala na ring check engine. Nabihan ko pa rin si customer na obserbahan niya pa rin. Tapos, after ng ilang days, mag-chat siya sa akin. At yun nga, nung mag-text siya sa akin, smooth na raw yung andar nitong makina niya. Uli mga boss, hanggang dito lang muna. At sa bawat video na ginagawa ko, sana nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman din sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!